Alright, Davao City latest update ho tayo dito ngayon, no. Dated today, it's August 9, 2026. Yes, Sunday. So dito sa Davao City, habang ganyan kami dito naglalaro, nag-i-enjoy, nagtatakbuhan, kumakain ng mga prutas kung saan-saan dito sa Davao City kasi sobrang dami na ng prutas namin dito. Festival ho sa Davao City, ha. So yun na nga, no, habang ang Davao City ay nagsiselebrate kami ng aming God Harvest Festival in the celebration of Davao City's diverse culture and unity. So sa ibang bahagi naman ng Pilipinas, ayun, nagsasuffer sila sa baha, stranded, daming mga inanod ng mga sasakyan, ang daming mga nadadamage ng mga property. Well, yan na nga, no, ang sinasabi namin sa inyo, kami mga taga Davao, taga Mindanao, lagi namin sinasabi sa inyo dyan mga taga Luzon at sa ibang porsyon ng Visayas na dahan-dahan lang kaya sa pagtawa, no? Dahan-dahan lang sa pangungutya or yung parang ginagawa yung kaligayahan, kasiyahan na kami bahain dito sa Davao City at nililindol. Yes, totoo yan, nakakatakot talaga lindolin, hindi yun birong sakuna, talagang nakakatruma ho, yun nakatakot ho, yun talaga, no? Pero isipin nyo na yun ay ilang segundo, ilang oras lang na nawawala din naman, di ba? So nakaka-recover din naman kami sa lindol. Sa baha naman, usaping baha, yes, binabaha ang Davao City. Pero lagi kayong nakatawa, no? Talagang 1 week, 2 weeks bago kayo matapos sa issue ng baha dito sa Davao City. Samantalang kami dito, 5 hours lang, pinakamatagal na ho yun. Iho pa na yung baha. Yes, may mga nasisirang kabuhayan, bahayan at mga ari-arian. Pero ang bilis namin maka-move on kasi nga tuyo agad. Hupa agad, no? In a span of 5 hours lang talaga, pinakamatagal na ho yun. Nahupa na yung baha namin dito. Talagang pinapatagal lang, sinisensationalize lang talaga ng mga mainstream media like ABS-CBN, GMA and TV5. So, yun. Ang karma, hindi ko sinabing karma ito, ha, na nangyayari ngayon sa Luzon, NCR, Norte. Grabe kayo mga taga Norte dyan. Hindi ko alam, ha, kung may nanonood dyan ng mga taga Northern part of Luzon. Pero sabihan ko kayo, tahan na, wag na kayong bumoto. Pero parang walang choice talaga ang Norte, no. Talagang wala sila kasing mga kagaya sa Duterte na mga brand of leadership or politicians na kaya talagang isugal ang buhay para lang sa kapakanan ng taong bayan. So wala kasing mga Duterte kind of leadership dyan na mayroong political will na di baling they will rot and heal as long as their constituents and their citizens and their people will live in paradise. So yun, bali dito sa Davao City ang ganda ng klima namin dito. Samantalang yun nga sa hindi lang maganda ang klima, maganda rin ang harvest dito ngayon. Grabe, daming durian, marang, lanzones, mangustin, pomelo, daming mga pagkain mula sa mga tribal houses ng aming mga kababayan, kapatirang mga Muslim and mga kababayan, kapatirang mga Lumad tribes. Ang sasarap ng pagkain namin dito. So we're celebrating good harvest and goodness and the culture, diversity of our cultures and unity, parang gano'n, no? So napakaganda ng klima namin dito, walang ulan, hindi rin ganun ka sakit sa balat ang init. So tama lang talaga yung timpla ho dito. So sa mga taga Luzon dyan, northern part of Luzon, taga NCR, Calabarzon, Central Luzon, so yan, ha, huwag masyadong matuwa kapag may baha dito sa Davao City kasi sobrang okay ang buhay namin dito kahit paano. Kapag nabahaan nga kami, nakakalungkot nga lang talagang makita ang mga kababayan namin, kababayang mga taga Davao na nabasa ang mga gamit, wala ang mga sasakyan, sinira ng baha, yung ganon, mga bahay nasisira. So totoo yan, nakalungkot, pero hindi kami ganun ka weak na mga taga Davao City para hindi kami maka-move on. At ang dali lang kasi mag-move on din naman sa mga sakonang gaya ng baha kapag ang baha namin nga hindi talaga tumatagal ng 5 hours. Bakit hindi tumatagal ng 5 hours ang baha sa amin? Kasi nga okay nga yung mga diki namin dito, ginigiba lang naman talaga yan ang sadya ni Dison, ni Secretary ng DPWH. Wala lang, pabida, as if sila working government officials, as if meron silang malasakit sa bayan, as if galit sila sa corruption, kunyari, no, na pamura-mura pa sila na effect, di ba, sa Davao City na yun, pamura-mura pa na kunyari. Samantalang ngayon nga, murahin mo nga yung si Sir Dison, dyan ewan ko kung nanonood ko kayo, sir, no. So minura nyo ang ang politician dito sa Davao City, leader, kasi nga kung sabi mo gano'n, so censored yun. Sabi mo, kung hindi lang sana ninakaw, dapat may ganyan daw, mga revetment o yung mga deki, di sana daw mas mataas o meron, yung ganon. So ngayon nga, pakimura nga din yung mga congressman ng iyong
ng iyong mga katropa, no? I don't know kung katropa mo yung mga congressman ng Norte, ng Ilocos, katropa mo ba yung mga taga La Union, no? So mga ganun na mga lugar, pakimura nga kung kaya mo. Maniwala kami sa iyo na talagang tunay na may malasakit ka, or else nagpapanggap ka lang na may malasakit sa bayan. Iyong ginawang proyekto diyan sa ano, yung asfalto sa EDSA, hindi isang taon pa lang, billion yun ha. Billions of pesos is ang ano halaga, pero bakit bigla na ano, ulan lang ha, natuklap na, nasira na. O lalo na ngayon na may ano, may baha. 'Di ba? So pakimura nga yung mga taga Luzon, NCR, taga Calabarzon. Sino pwede murahin mo doon, 'di ba? Kasi Davao lang talaga kayo merong pakialam, kasi nga Duterte may clout. Kapag napakulong nyo kunyari Duterte, sikat kayo, 'di ba? Kasi ang galing, tatapang. Kasi Duterte napakulong. Oo, talagang tinuturing yung big fish lang ay ang Duterte. Nako. Tigil-tigilan niyo kami mga taga Davao, hindi kayo obra dito sa amin. So, kumbaga, yos, pwedeng ipitin kami sa budget, pwedeng ipitin niyo ang Davao sa mga proyekto, pwede niyo ipakulong ang mga Duterte, lahat-lahat. Sige, kung gusto niyo, gawin niyo na yan lahat yan, pero sa totoo lang, tingnan niyo ang kalagayan ng Davao City. Talagang binibiyayaan kami ng blessings dito galing sa Puong May Kapal. Tingnan niyo ang blessings namin dito. Ang ganda ng aming klima, Puwera Usog, Purya Buyag, Puwera Bate. Ganda ng klima ng Davao City. Tama lang yung timpla. Hindi mainit, hindi rin bahain. I mean, hindi siya bagyuhin. Parang ganun. Lindol, once a year. Ganun, okay na kami dun. Yun lang yung mga pagsubok. Wala naman kasing perfect na lugar. Hindi kami banal dito pare. Hindi kami lagyan ng sakuna. Diba? So, meron din kami syempre. Walang exempted. Paalala lang yun na merong Diyos, merong Panginoon na kailangan din na mag-repent or yung ganun. Huwag masyadong magmamalabis. So, alam namin yun, no? So, parang paalala lang yun na God is existing or existed or God truly exists, parang ganun. So, kayo, mga taga Luzon, no? Huwag masyadong sumasamba sa mga kurakot yung congressman dyan. Si Ortiga, nako. Si Magalong, asa na? Di ba? Binagyo yung lately. Di ba? Binagyo yung hindi binagyo, binaha yung Baguio City. Partida, Highland pa yun ha. Bakit hindi minura ni Dizon? Kasi Davao nga lang, Duterte lang talaga sila mayroong pakialam. Kayo. So yan lang, ang share ko lang, no. Just in my thoughts and opinion ngayon, kasi grabe yung news feed, puro baha. So wala, ang mga kakamping naman, kumusta naman kayo diyan, no? So tahimik lang kayo, behave lang, di ba? Kasi hindi naman Duterte ang may hindi nyo masisisi ang Duterte sa mga baha dyan sa Luzon. Kaya sige lang, bahala kayo dyan, malunod kayo sa Luzon. Okay lang, biit, no? Basta sabi nga ni Mama Lini, si Marcos ay hindi masamang tao, hindi magnanakaw, maraming nagawa. At yun, tinanggap niya ang 500 million pesos. At saan kaya galing yun? At anong ginawa niya sa 500 million pesos, no? Ba't walang balita?